Batangas. So I'm sure marami sa inyo ang familiar kay Marcela Marinho Agoncillo, yung unang tumahin ng bandila ng Pilipinas. Yun yung pupuntahan natin, ano? Ang bahay Agoncillo Marinho House ay isang lumang Spanish colonial era na bahay sa Taal, Batangas. Ang bahay ay isa sa mga pambansang dambana sa ilalim ng administrasyon ng National Historical Commission of the Philippines na may layunin na gunitain ang kontribusyon ni Marcela Marinho de Agoncillo sa paggawa ng pambansang watawat ng Pilipinas. At ang mga gawa at mithiin ni Felipe Agoncillo y Encarnacion, ang kanyang asawa, na kilala bilang unang Filipino diplomat. Ang bahay na ito ay itinayo ng lolo ni Marcela Agoncillo na si Don Andres Marinho noong mga 1780s. Kaya ang bahay na ito ay isa sa mga pinakamatandang bahay sa Taal, Batangas. Ang ancestral house ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa ito ay minana ni Marcela Marinho sa pagkamatay ng kanyang lolo. Si Felipe Agoncillo ay nanirahan din sa bahay na ito nang sila ay kinasal noong 1889. Noong July 6, 1980, ang kanilang nabubuhay na anak na sina Gregoria at Marcela dinonate ang bahay sa gobyerno, kasama ang iba pang kasangkapan at alaala ng pamilya. Pagkatapos ay ginawa itong pampublikong museo at pinangalanang museo ni na Marcela Marinho at Felipe Agoncillo. Okay mga Chibero, magandang umaga sa inyo lahat and tayo ay nagbabalik dito sa Taal, Batangas. So I'm sure marami sa inyo ang familiar kay Marcela Marinho Agoncillo. Actually napuntahan ko na ito before, so gusto ko lang i-update kasi nirenovate nila itong bahay na ito and kaya yun yung pupuntahan natin. Ano? Ayan. Okay, eto Casa Noble, an annex of Paradores del Castillo. So ito naman, Leon Apacible. Galing na rin tayo dyan. So diretso lang tayo. Tapos ito, lumang eskwelahan. Ngayon o, may nakasulat. Class 1934.
Okay, so eto na yun mga kaitsubero. So matagal-tagal din itong isinara. Hindi ako nagkakamali, mga 6 months or 7 months. So ulitin ko lang, ito yung bahay ni Marcela Marinho Agoncillo, ang unang tumahin ng bandila ng Pilipinas. Okay, Marcela Marinho de Agoncillo. Diba? Ang taas na nung kalsada. Oh. Halika, akit na tayo. So isinara ito March 2023 tapos binuksan lang siya ngayong January. Good morning po. Morning sir. Kaya tayo. Actually galing na ako dito nung sir nung kasagsagan ng pandemic. Oo. Kaya pinalo up ko ngayon kasi gusto ko makita yung restoration na ginawa nila. Sir, ano po name nila sir? Sir Johnny po. Sir Johnny. Nung pumunta tayo dito wala tayong kasama. Kasi bihira pa lang yung mga nakakalabas. So alin po yung mga binago dito sir except aside sa labas? Yung bubong lang, wala naman masyadong binago dito kasi na-restore lang, nilinis lang. Oo. Pinitahan lang siya. Wala naman total ang binago. Okay, dito sa loob. Labas lang po talaga sir. So same pa rin dito sa loob. So itinayo ang bahay 1780 pa. Yan. So etong kwarto na ito sir, ito yung kwarto ng mag-asawa. So 'di ba, atay bed. So bibihira tayo makakita ng mga atay bed. Usually mga nakikita natin mga antique bed frame. Ito kasi gawa ni atay. Ito naman yung pinaka-altar nila, no? Tapos dito, wala na pala rito. Pinakadumawa na. Dunga. Pag may mga paakit na bisita, di ba? Yeah. Ang mga nabawi dito, mga electrical wiring ha, mga Oo. Siyempre, importante yun, sir, no? Kasi siyempre, kapag luma ng bahay. Then bago mag-open, yung mga may place nila kagamitan, may treatment na ginawa ang National Historical para ma-prevent yung mga damages sa ating mga gamit. Sa mga lumang antique na gamit, meron palang nilalagay na chemical para ma-preserve, para mag-last na, no? Parang hindi nakakita ng mga puro mga aning-aning agad, no? Oo. Pero usually, sir, tuwing kailan yun ginagawa? Yearly po ba yun? Yearly, no? Yearly. Lalo pa ngayon kasi in-restore nga, baka nagkatumayan. So, dito tayo sa azotea. Ito yung dinugtong sir, Hindi siya dinugtong. Okay. So ito pa rin yun sir. Ito pa rin. Nilagyan siya ng matsoka. Machuca tiles. Tapos ito, hindi na tayo pwede dito sir, Ito kasi yung dining area nila. Tama. Ito nga yun. So kaya nilalagyan ng harang para may mga tao kasi na hindi maiwasan yung maghahawak-hawak ng mga gamit. Kaya para ma-preserve yung mga antique na kagamitan,
kailangan mong harangan na lang. Lalo na kapag open for public viewing. Tapos eto naman sir ang Old kusina nila. old kusina nila. Okay. So dun sa mga kababayan natin, finally nagbukas na nga ulit ang museum na ito. Pwede na kayong pumunta rito anytime. Sir, merong entrance fee, Bali, hindi po, wala sa entrance fee. Voluntary donation any amount po. Any amount, Kasi okay. under sa National Historical, under sa government, by donation lang po. Donation lang, okay. Hindi rin naman yun compulsory, sir, Oo, Kung gusto lang, Kung gusto niyo po, or ayaw, walang problema. dito tayo. So, eto naman, sir, ang Entrance will only sa inyo. Maliba, meron pa silang ganito. Pailalim. Ito, dyan po tayo. Pero sir, tong bahay na kasama po talaga yan. Sa top na natin. Pwede po, okay. Ano po yun, sir, dati? Servants Quarter. Servants Quarter. Gagawin nila, dati nilang library. Basta yung donation box nila, bawal gawin. Galawin, okay. Kasi sila yung pag-lock niya. Oo. Yung mga encode yan. Once na tagtag yun, meron lang siguro kung ano. Papababa tayo dito, sir. Ako. Yun yung kanila servants quarter. Servants Quarter ang tawag. Pero may Philippine-American War na, about na. About sa Philippine-American War. Oo nga, oo. So, nandito lahat yung history. Nilalahad nila yung kasaysayan ng World War II. Ayan. So, pa-exit na tayo. Bilis natin, di ba? Ako. So, ito na exit. Hello, boss. Ito dati yung ano na, Kamali Ghost Storage Room. Tibero. Yes po, sir. Magandang umaga po. Salamat po, sir. Sa ito yung kamalig nila, lagay ng mga palay, mga anihan nila ng araw, no? Then, original painting by Omar Solo. Talaga po? Yan yung junior po, yun yung matanda sa taas na isa sa mga nag-decide na ibigay yung bahay sa government. Junior. Ginyora. Ang galing ng paintings. Sa Rima, galing na rin ito eh. Talaga? Galing na rin siya dito? Yung gawa na nakaraan. Oh. Sa ako na nag-drug dito yung totoo. Yung pagka-open niya, no? Sir, may tanong po ako. Ito, original talaga na yan yun. Hindi ito replica. Original po, wala pong replica. Wow. Galing na preserve nila. Hindi rin siya tinouch up or ano. Yung mga nagpiprevent lang po ang pwedeng Gumalaw niyan. Gumalaw niya. Sila lang Sa opisina po. Oo. Kasi syempre yung ginamit na pangkulay dyan, hindi ano eh. All in canvas po. Oo, yes. Totoo. Hindi mo paid pag nahawakan. Pag napawisan. Don Andres Marino. Sa po yung nagpatay ng bahay. Hmm. Lolo na Marcela. Lolo ni Marcela. Siya yung nagpatayo ng bahay na ito. So, ipininta siya ni Fernando C. Amorsolo. Oil on canvas. 1955 pa. Tapos ito, 1948 naman. Diba? Lang. Yung donation. Ayan. Sir, maraming salamat po Sir, familiar ka ba sa kahoy na yan kung saan yari? Hindi ko lang sir, tanda ko sir. Yakal. Pwede yan, no, sir, no? Uri ng yakal. Kasi kapag ganyang buong buo pa rin, wala man lang sira. Tawag ng mga pinto nila. Oo, yakal yan. Tapos mabigat pa to eh. Malaw. Yakal nga to, sir. Parang simento na eh. So ito daw ay ipininta sa gamit ang kape. Sino pong nagpinta nito, sir? By George Banawan yung 2009. George Banawa.
Parang may contest siya dito, then siya yung nanalo, then itinunate niya na lang sa museum niya. Ah, ang galing naman niya. Bata pa si, ano son? Banawa? Tingin may edad na din. May edad na rin. Yung sumali sila dito. Oo. So, nandito naman tayo sa baba kasi papakita mo yung lagusan. Sorry, dito. Ayun, oh. Yung secret passage po. Oh, secret passage. Na-detect siya o nalaman during mid-2015, I think. Kasi nung nilalagyan siya ng PVC piping, Oo. pag dito naman magagawa, nagtaka sila ba't gumuho kung pala may butas. Ah. Hindi sinabi nung may bahay Na may ganyan. sa museum na may mga ganyan. Oo, oo, oo. Na-detect na gulat na lang. Di same, pwedeng pasukan yan. Maluwang siya, taas yung tao. Pataas siya may hagdan din, papaganon. Connecting sa taas. Oo. Pero wala na yung hagdan. Tinagtag naman namin. Oo, tinanggal na lang. Tapos sarado na yun, sir, ano? Hindi, open pa yan. Pataas, papaganon. Sarado na lang doon sa taas. Ah, okay, okay, Pataas. okay. Pero may papaganon siya. Ah, okay, okay. Then, the same time, kasi mayaman man sila. Oh, may syempre, background sila. oo. Secret passage na rin nila yan pag escape route. Ah, Sakay oo ng nga, bangka, yes. Diretso ng Balayan Bay. Gano'ng katatalino ng araw. Grabe, no? Oh, ito yung... Siyempre noon, wala pa tong bakod. Tama, sir. Open lang ito, no? Open lang. Meron siguro, baka yung mga puno-puno lang. Oo, oo, oo. Ayan. Ah, Then yung Pansipit River goes to Balayan Bay yung left side. Right side goes to Taal Lake. oh, dito Taal Lake, dito Pansipit Bay, no? Grabe, no? Imagine nyo yung araw na yun. Pag nag-escape sila, parang ang bilis-bilis lang. Ngayon, hindi na eh. Parang kahit saan ka dumaan, huli ka. Ay, boss, maraming salamat po, ah. Maraming salamat, sir. Okay, palabas na tayo. So, yung ni-restore lang pala nila mga kajubero is mostly dito lang sa labas. And of course, yung mga wiring, connection, yun yung kanilang inayos. So, wala namang masyadong ibinago sa loob ng bahay after ng restoration. Ayan. So, labas lang talaga yung inayos nila. Ayan. So, halika na.